Magandang araw po mga kakusi. So yun, first day natin dito. After 30 hours ng travel, nakarating din tayo. Unang araw natin ngayon dito sa panibagong yugto ng magiging buhay natin dito sa abroad. Panibagong buhay, panibagong bansa, panibagong adjustment. Pero sana sa gabay ni Lord, makapag-adjust tayo ng maayos, magawa natin ng tama yung mga gusto nating marating sa buhay. Thank you Lord sa safe flight. Ito po yung unang araw natin ngayon. So medyo hindi tayo nakatulog kanina ng kasi madaling araw na tayo lumapag dito. Parang nag-a-adjust yung katawan natin. Kahit inaantok yung katawan mo, yung isip mo ayaw magpahinga ng isip mo. Yung mata mo inaantok na pero yung isip mo gising. So maglakad-lakad muna lang muna tayo. Explore natin yung lugar. Napakalayo ng lugar na to. Para masyado ng liblib. Sana kayanin natin yung magiging buhay natin dito. Yung malaking adjustment. Adjustment sa surroundings, sa trabaho, tsaka sa tao, yung mga kasalamuhan natin, especially yung mga kasama natin sa trabaho. So sana hindi tayo masyadong mahirapan sa part na yun. Sana magawa natin ang tama. Sana maging strong tayo rito. Medyo nalilito-lito ako sa lugar kung saan ako babalik mamaya. Baka maligaw tayo. Ito na po tayo ngayon, dito na tayo nakarating. Medyo malayo-layo na rin nilakad natin. So ayun. Sana ba tayo? Malayo na narating natin. Baba pa tayo ng kaunti. Di pa pagod lakad-lakad pa tayo. Wala yung mga pamilihan dito. Small town sa Deep River. Para pag day off, na-spot na natin yung lugar. Alam na kung saan natin iikutin. So dito muna tayo sa parting malapit. Wag muna tayo masyadong lumayo. Kasi first day, baka maligaw. Nandito rin yung police station. Kaya pala magpakulong dito malapit na yung police station. Ito rin yung fire station nila. Pababa siya, ayun pala. Kaya pala Deep River, nasa river nga. Nakikita na akong ilog. Maganda yung lugar Kaya lang masyadong tahimik. Nakakapanibago, unlike sa Kuwait. Sa Kuwait, kahit anong araw, maingay. Pero dito, grabe, laki nga ng pagkakaiba. Maganda ang lugar. Maganda ang simay ng hangin, sariwang-sariwa, walang polusyon. Yun, ang ganda ng lugar. So baba pa tayo dun sa parteng yun. Bawal daw tumawid. Ikot muna tayo. Ayun na. Try natin bumaba dun. Habang wala pa tayong pasok, ikutin na natin. Yung bababa po tayo dun sa may parting ilog.
napakalawak nga. Hirap dito pag gabi. Madilim na, tsaka kung wala kang sasakyan, mahirap nga bumiyahe. Mahirap maglakad. Dito na tayo sa Deep River. Ganda ng view. Yo. Sarap nga naman mamasyal dito pag day off. Lakad pa tayo. So nakarating na tayo. Nakarating na tayo dito sa tinatawag nilang Deep River. Maganda yung lugar. Tsaka napapansin ko rito sa mga kalsada, wala silang masyadong stoplight. Sign lang ang meron sila, mga traffic sign. Pero napakadisiplinado ng mga driver. Kanino sa intersection, lahat huminto. Lahat huminto sa intersection. Walang gustong nagpapakiramdaman. So nagbibigayan sila, lahat gusto magbigay, di ba? Ang ganda. Ang galing, disiplinado. Doon pa lang makikita mo na kung gaano kaayos yung lugar. Ang babait ng mga tao. Kanina may nakasalubong ako. Medyo may edad na. Hindi nga ako unang kumibo eh. Ngumiti siya sa akin. Sabi niya, hello. O di ba? Ba, sino ba naman tayo para hindi bumati? Binati ko rin. Kaya sa susunod, nung may nakasalubong na ako nang bunang bumati. Ang babait ng mga tao, grabe. So, sana maganda yung maganda yung buhay na tatahakin natin dito. Mag-isipag, mag-isipag. Isipagan, duduble ng sipag, pero sasabayan natin ang yan. Dasal, tsaka determinasyon. Sana, yun lang, sana maging maayos. Kaya, pasyal-pasyal muna. Yun, bumaba na tayo dito sa tabi, sa gilid. May mga dumarating na mga masyal yata. Hapon na rin naman kasi. Marami nang dumarating mga merong sasakyan. Siguro magpipiknik sila. Mamasyal sila. Bumaba na tayo rito sa gilid, sa tabi ng ilog. Medyo malayo na yung nalalakad natin. Sana hindi tayo maligaw pabalik. First day natin, nag-ikot-ikot agad. Kasi hindi rin naman makatulog yung katawan ko, nag-a-adjust. Nahirapan ako matulog kahit sabihin mong 30 hours akong bumiyahe. After 30 hours, nakarating din. Pagod yung katawan ko, pagod. Pero yung utak ko, yung isip ko, ayaw nakatikit lang yung mata ko, pero parang gising pa din ako, hirap matulog. Hanggang ngayon parang di pa rin ako makapaniwala, kahit ako na makapaniwala sa sarili ko. Dito na ako, nakarating na ako. Sa isang iglap lang nandito na ako. Parang di pa rin mag-sink in sa akin na nandito na ako ngayon. Parang bilis ng pangyayari. Pero thank you Lord, hindi man natin talagang pinangarap. Dati hindi, pero syempre habang kakaedad tayo,
Nagkakaroon na tayo ng pangarap. Siyempre, para sa mga anak natin. Kaya, suntok sa buwan. Bahala na si Lord. Ayun, binigay ni Lord. Nandito na tayo. Worth it naman yung biyahe kasi ay yung paglakad-lakad natin ngayon. Kasi maganda naman talaga yung lugar. Makikita nyo. Diba? Ang ganda ng simoy, ang sarap ng simoy ng hangin. Sariwang sariwa. Nakatakas na sa init ng Kuwait. Medyo umalis ako dun, talagang matindi ang init. Dito naman, palamig na. Actually, fall daw dito ngayon. So, mga ilang linggo na lang, taglamig na, magtataglamig na raw. Nagfa-fog na nga siya kagabi, bumiyahe kami, ang kapal ng fog. 4 hours ang lugar na to, papuntang airport, ang pinakamalapit na airport sa Montreal. Sa Montreal tayo nagland kagabi, kahapon. Yun daw ang pinakamalapit na airport dito, 4 hours. Pero meron naman sa Toronto, 6 hours daw, kaya doon nila ako pinagland sa Montreal para mas malapit, kaya mas madali para sa kanila. Nasunduin ako doon. Sinundo ako ng mga employer ko kagabi, kagabi. 3 sila. Ang tagal pa nilang naghintay sa labas kasi ang tagal ko sa immigration. Buti na lang may internet ako sa loob, kaya na-message ko sila, natatawagan nila ako. Kumbaga namomonitor nila ako sa loob. Kasi ang delay kasi ng 1 oras yung flight namin papuntang Montreal. So ang iniisip ko, baka naghintay na ng matagal. So hindi naman kaagad sila pumunta hanggat hindi ako nagme-message sa kanila. Yun, sakto pagbaba ko ng Montreal, nakakonect naman tayo sa wifi. Napaka-accessible ng nila, ng wifi nila. Wala nang teche bureche, connect agad. So nag-message kaagad ako sa kanya, sabi ko kakarating ko lang. Sabi niya mag-update ako kung palabas na ako. Kaso sinuwerte tayo 5 hours mahigit tayong nandun sa immigration. Pero okay lang, nasundo pa rin naman. Tsaka hindi rin naman sila naghintay ng matagal sa labas kasi nag-update naman ako na kung gaano katagal. Kumbaga pumunta na sila pero bumalik na lang kasi nga sabi ko napakahaba pa, matagal pa ako. So binalikan nila ako mga past 10 o'clock. Tapos drive kami mula Montreal papunta rito sa Deep River 4 hours. Medyo pagtag talaga ako sa biyahe kahapon. Pag-alis ako, hindi pa ako kumain noon, hindi ako nag-dinner noon. Wala talaga naman yung tiyan ko, sabi ko, sa na siguro, sa airport na. May dala naman ako, bumili naman ako ng mga sandwich. So yun ang kinain ko sa airport. Pero kung rice, wala talaga laman yung rice ko hanggang ngayon. 2 days na, walang laman yung tiyan ko ng rice, puro bread lang, puro egg sa airplane, yun. Pero ayos lang, maganda ngayon para bawas laki ng tiyan. Pero talagang naghahanap tayo ng rice rice is life. Tapos dito mukhang matatagalan pa bago ako makatikim ng rice. Pero okay lang, ayos lang, carry naman, galing naman na tayo dyan mayroon naman tayong diet na talagang hindi tayo kumain ng rice, so sanay tayo dyan. Yun lang yung kagandahan doon, na-adapt ko siya kahit walang rice. Kumbaga sanay yung katawan ko, hindi ako nangihina. Pero kahapon hinang-hina na ako kasi gutom na ako, yung tagal dun ayun po. Bumaba na ako rito kasi ito na yung pinakadulo. Meron pa doon sa dulo, meron pa doon, kaya lang medyo umaambon na baka abutin tayo ng ulan, mabasa tayo, wala tayong dalang payong, wala tayong masisilungan dito. So, pabalik na lang muna tayo, next time na lang siguro ulit. Tama na siguro yung walking na yun, medyo malayo-layo na rin. Kaya pagbalik ko, titingin-tingin ako ng papasok ako sa mga groceries, titingin-tingin ako ng pwede kong mabili pang chicha sa kwarto. Ganda ng lugar. So agad dito na lang po muna. May nakita akong Value Mart. Titingin-tingin lang po tayo ng mabibili natin. So, maraming salamat po sa pagsama sa araw na ito, sa first day ko.
God bless po sa lahat. Bye.